Ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Hindi lahat ng bayani ay may hawak na espada o baril. Ang iba, panulat ang sandata. Ito ang kwento ng batang isinilang sa Calamba na lumaking may talino, puso at pagmamahal sa bayan. Siya ay si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang buong pangalan ng ating bayani ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Sa ibang aklat, makikita rin ang anyong Rizal Mercado o Mercado Rizal Alonso. Ang ngalang Jose ay pinili ng kanyang ina na deboto kay San Jose. Ang ngalang Protasio naman ay mula kay San Gervasio Protasio, isang Kristiyanong santo, patron saint ng bayan ng Biñan kung saan nag-aral si Rizal. Ang Rizal ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay lunti ang bukirin na muling tumutubo. At ang Mercado ay ang tunay na apelido ng kanilang pamilya. Ang ibig sabihin nito ay pamilihan o palengke. Ang Y naman na binibigkas na I ay salitang Espanyol na nangangahulugang at. Ito ay ginagamit noon upang pagdugtungin ang apelido ng ama at ina. At ang Alonso Rialonda ay apelido ng kanyang ina, Teodora Alonso Rialonda. Ibig sabihin, ito ay pagkilala sa angkan ng kanyang ina. Isinilang si Rizal noong 19 ng Hunyo, taong 1861 sa Calamba, Laguna, sa gabing maliwanag ang buwan. Muntik nang mamatay ang kanyang ina sa panganganak dahil sa laki ng kanyang ulo. Sa matinding pangamba, nanalangin ang kanyang ina sa Birhen ng Antipolo at ligtas na naisilang ang sanggol. Bininyagan si Rizal noong 22 ng Hunyo taong iyon, 3 araw matapos siyang ipanganak. Ang nagbinyag ay si Padre Rufino Colliantes at ang kanyang ninong ay si Padre Pedro Casañas. Nang bininyagan siya, pinuna ni Padre Colliantes ang malaking ulo ng sanggol at sinabi sa miyembro ng kanyang pamilya na alagaan ninyo ang batang ito, balang araw ay magiging dakila siya. Ang kanyang ama ay si Francisco Mercado Rizal, isa siyang masipag, tahimik at matalinong ama. Tinuring siya ni Rizal bilang huwaran ng mga ama. Ang kanyang ina naman ay si Teodora Alonso Rialonda, isang babaeng may talino sa panitikan, negosyo at wika. Siya ang unang guro ni Rizal. Biniyayaan ng 11 anak ang mag-asawang Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonso Rialonda, 2 lalaki at 9 na babae. Ang una ay si Saturnina, sunod si Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, at ang pangpito ay si Jose Protasio, pangwalo, Concepcion, pangsiyam, Josefa, sunod, Trinidad at Soledad. Ang tunay na apelido ng pamilya ni Rizal ay Mercado. Si Jose Rizal lamang ang gumamit ng apelidong Rizal sa kanilang pamilya upang maiwasan ang pagkalito at upang maiba siya sa iba nilang kamag-anak. Ayon sa tala, ang apelidong Rizal ay pinagkaloob ng isang Espanyol na alkalde mayor o gobernador ng lalawigan na kaibigan ng kanilang pamilya. Sa wikang Espanyol, ang salitang Rizal ay nangangahulugang isang bukid na tinataniman ng trigo at inaaning paulit-ulit habang patuloy na tumutubo. Ang mag-anak na Rizal ay may kaya sa buhay ngunit simple at disiplinado ang pamumuhay. Sa edad na 3, alam na ni Rizal ang alpabeto. Sa 5, marunong na siyang bumasa at sumulat. Mahilig siyang gumuhit, mag-ukit at magsulat ng tula. 8 taong gulang lamang siya nang isulat ang tulang Sa Aking Mga Kababata. Sa kanyang kabataan, lumaki si Rizal sa isang masayang tahanan. Dahil siya'y sakitin at maliit, inalagaan siya ng kanyang mga magulang at madalas magmuni-muni sa kalikasan, pagmasda ng mga ibon at matuto mula sa mga simpleng karanasan, kabilang ang kwento ng gamu-gamu na humubog sa kanyang pag-iisip at pagkatao. Narito ang mga paaralan na pinasukan ni Rizal. Pag-aaral sa Calamba, sa loob mismo ng bahay.
Ang unang guro ni Rizal ay ang kanyang ina, si Teodora Alonso, na nagturo sa kanya ng pagbasa at pagsusulat. Tinuruan din siya ng mga gurong inupahan sa kanilang tahanan, sina Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua at Maestro Monroy. Pag-aaral sa Binyan, Laguna. Ipinagpatuloy ni Rizal ang pag-aaral sa Binyan sa ilalim ng isang pribadong guro. Ang kanyang guro sa Binyan ay si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Sa unang araw ng klase, napahiya si Rizal nang tanungin kung marunong siyang mag-Espanyol. Dahil sa kanyang katapatan, siya ay pinagtawanan ng mga kaklase, lalo na ni Pedro na anak ng guro. Sa kabila nito, ipinakita ni Rizal ang sipag at talino sa pag-aaral. Kinilala siya bilang pinakamahusay na mag-aaral sa Binyan. Ang sumunod ay Ateneo Municipal de Manila. Noong 1872, pumasok si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila. Dito niya natanggap ang mga pangunahing medalya at notang sobresaliente. Natapos niya ang bachelier sa sining na may pinakamataas na karangalan. Sumunod, Universidad ng Santo Tomas. Nag-aral si Rizal ng Pilosopiya at Panitikan sa Universidad ng Santo Tomas. Kumuha rin siya ng kursong medisina upang gamutin ang sakit sa mata ng kanyang ina. Naranasan niya rito ang hindi patas na pagtrato sa mga Pilipinong mag-aaral. Sumunod, Universidad Central de Madrid o Espanya. Noong 1882, nagtungo si Rizal sa Espanya upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa Universidad Central de Madrid, natapos niya ang medisina bilang sobresaliente. Nakamit din niya ang titulong Pilosopiya at Titik sa sumunod na taon. Pag-aaral sa Pransya at Alemanya. Nagpakadalubhasa si Rizal sa paggamot ng sakit sa mata sa Pransya. Nag-aral siya ng ophthalmolohiya sa Alemanya. Naging kasapi siya ng Berlin Ethnological Society at Berlin Anthropological Society. Sa Heidelberg, nakamit pa niya ang isang karagdagang titulo. Talakayin naman natin ang mga pag-ibig ni Rizal. Una, si Julia o Julia Celeste Smith. Ang unang paghanga ni Rizal na nakilala niya noong Abril 1877 sa Ilog Dampalit sa Los Baños, Laguna. Segunda, Katigbak. Siya ang itinuturing na unang tunay na pag-ibig ni Rizal na nakilala niya sa Trozo, Maynila noong Disyembre 1877. Ngunit hindi niya lubusang minahal dahil ito'y may kasunduan na sa iba. Sumunod ay si Jacinta Ibardo Laza o si Binibining L. Isang dalagang taga-Pakil, Laguna na dinalaw ni Rizal upang maibsan ang sakit ng paghihiwalay kay Segunda, ngunit natigil ang ugnayan sa utos ng kanyang ama. Sumunod ay si Leonor Orang Valenzuela. Nakilala ni Rizal noong nag-aaral siya sa UST at nagpalitan sila ng liham gamit ang lihim na tinta na gawa sa tubig at asin. Nariyan din si Leonor Luntian Rivera, ang pinakamahalagang pag-ibig ni Rizal na matagal niyang minahal ngunit nauwi sa paghihiwalay nang ipakasal siya sa iba dahil sa kagustuhan ng pamilya. Nakilala rin niya si Consuelo Ortega y Rey, isang dalagang taga-Madrid na humanga kay Rizal, subalit tumanggi siya sa relasyon dahil sa katapatan kay Leonor Rivera at paggalang sa kaibigang si Eduardo Delete. Nariyan din si Jetty, anak na may-ari ng bahay na tinutuluyan ni Rizal sa London, na iniwan niya upang kalimutan ang damdamin at ipagpatuloy ang misyon para sa bayan. Nelly Bosted, isang maganda at edukadong dalaga na minahal ni Rizal ngunit hindi niya pinakasalan dahil sa usaping panrelihiyon at pagtutol ng pamilya. Nakilala rin niya ang isang Haponesang humanga kay Rizal habang siya'y nasa Japan, subalit iniwan niya ang posibilidad ng pag-ibig upang unahin ang paglilingkod sa Pilipinas. Suzanne Jacobi, isang dalagang Belgian na nakilala ni Rizal sa Brussels matapos isulat ang El Filibusterismo, ngunit hindi nagtagal ang kanilang ugnayan. At si Josephine Bracken,
ang huling pag-ibig ni Rizal at nakasama niya sa dapitan na tinuturing na kanyang asawa bagamat hindi sila pinayagang ikasal ng simbahan. Sa Bruselas at Espanya, taong 1890 hanggang 1892. Noong 1890, umalis si Rizal mula Paris patungong Bruselas. Layunin niyang tapusin ang anotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga. Nanirahan siya sa bahay ng pamilyang Jacobi sa Belgium. Bumalik si Rizal sa Maynila noong 1892. Itinatag niya ang La Liga Filipina. Layunin ng samahan ang mapayapang reforma sa pamamagitan ng legal na paraan. Dahil dito, itinuring siyang banta ng pamahalaang Kastila. Noong Hulyo 1892, ipinatapon si Rizal sa dapitan Zamboanga. Layunin ng pagpapatapon na ihiwalay siya sa mga Pilipino sa Maynila. Sa kabila nito, nagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa bayan. Nagtayo si Rizal ng paaralan para sa mga kabataan. Nagpagamot siya ng mga may sakit bilang doktor. Nagdisenyo siya ng sistema ng supply ng tubig at nagturo rin siya ng pagsasaka at makabagong kaalaman. Inaresto si Rizal at ibinalik sa Maynila. Siya ay nilitis at hinatulan ng kamatayan. Noong Disyembre 30, 1896, binaril siya sa Bagong Bayan. Siya ay 35 taong gulang nang mamatay. Ang kamatayan ni Rizal ay nagpaalab sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Naging inspirasyon siya ng revolusyon laban sa Espanya. At ang kanyang buhay at kamatayan ay naging simbolo ng pagmamahal sa bayan.